Amen. Purihin ng Diyos. Ingatin mo nang welcome yung ating mga nasa left and right now today. Napakahalaga ng iyong ngiti sa Kanya. Lagi niyang inaasahan yan. Every Sunday, namimiss niya yung ngiti na yan. Huwag mo ipagkait sa Kanya. Amen po ba yan? Amen. Salamat sa Diyos. Amen. Today, walang magagalit. Okay po ba yan? Sabihin mo sa katabi, huwag kang magagalit ngayon. Ha? Ayan. Kasi pumapangit ka eh. Sabihin mo sa Kanya, hindi mo bagay na nakasimangot. Ayun. So let us enjoy the presence of God this morning. Amen po ba? Amen. Walang dahilan para tayong malungkot. Amen? Kasi kasama natin ang Diyos. So today, church, samahan niyo po ako sa Ecclesiastes chapter 7, verse 9. No? Ecclesiastes 7:9 and 1 John 3:15. So dalawang verse po ang pinagkuhanan ng message ni Lord today. Ang sabi niya sa Ecclesiastes chapter 7, verse 9, ang sabi niya, pwede bang sabay-sabay 1, 2, 3 read? Amen. Nabasa niyo po ba? Pwede ba natin ulitin? Yung malakas. Huwag kang maging magagalitin sapagkat ang galit ay naninirahan sa dibdib ng mga hangal. So sa 1 John chapter 3:15, tignan natin. Ang sabi niya, ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sino mang mamamatay tao. So pagpalain ng Diyos sa kanyang salita, tayo yumukot manalangin, dakilang Diyos, Ama, makapangyarihan sa lahat banal. Salamat, Lord, sa pagkakataon ito na muli. Kami po, Panginoon, ay makakarinig ng iyong mensahe, Lord, that will strengthen our faith, O God, at magiging guide namin, Panginoon, on how to live a holy life, O God. Salamat po sa oras na ito, Panginoon, at dalangin nga po namin na panghawakan mo ang kakayahan, kalakasan, ang buhay, katawan ng iyong lingkod sa umagang ito, Panginoon, na nawa may pag-iingat, pagkatakot, Lord, ang pagdi-deliver ng iyong salita, Panginoon. Truly, O God, nais ko po, Panginoon, na wala ka namang bagay ang magmula sa akin, Panginoon, kundi sa iyo po lahat magmula, Panginoon, ang kapahayagan sa umagang ito. And I also pray na ang bawat distraction, Panginoon, sa umagang ito, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na aming sinusuway at tinatalian sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagsamba at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen, Amen, Amen. Sige, pagpalakpakan natin ating Diyos. Amen. Napakaganda ng message ni Lord today. It's about anger. Okay, so ang pamagat nito is, do not harbor anger. Sabi mo, do not harbor anger. Di ba pag may gusto kang isang bagay, oy, arborin ko na yan. Parang hinihingi mo. Tama ba yan? Hello. So today, ang sabi rito, do not, okay, wag mo daw, wag magtanim, in short, wag magtanim ng galit. Kasi unang-una sa lahat, hindi ka naman magsasaka. Sabi sa katabi mo, hindi ka naman magsasaka. Di ba, bakit ka magtatanim? Tama po ba yan? Amen po ba yan? Kaya tatanim mo siya pag nagtatanim siya ng galit, magsasaka ka ba? Bakit? O kasi nagtatanim ka ng galit eh. Okay? Alam naman natin kung paano nagmumula ang galit. Usually, ano lang yan, hindi pagkakaunawaan. Sometimes, nagtampo lang siya, nagdamdam. No? Yung sa part na yun, medyo okay pa eh. It can manage. Pero dumarating doon sa time na yung anger, dahil sa kanyang nararamdaman na tampo, dahil pinatagal niya yon, so nauuwi ito sa galit. Nakalimutan po ba? At yung galit na yon, ang ginagawa ng iba, ay ine-embrace nila, minamahal nila, ayaw pakawalan, so nangyayari parang tinatanim na niya. Ibig sabihin. So ito'y tumutubo hanggang sa yung anger na yon nagiging wrath. Sabi mo nga, wrath. Yon, yung wrath, it's a form of anger, pero mas mabigat, mas matindi. Kumbaga, nandoon na yung pagnanais mo talaga na wasakin, patayin, no? Itong tao na to. Ano? So, sa ating pinag-aralan, sabi rito, sa Ecclesiastes 7:9, at ito po'y galing sa isang hari na napaka matalino, marunong. Sabi niya, is that, huwag, emphatically, no, talagang sinasabi niya, huwag. Okay? Huwag kang maging magagalitin. Pero sinabi niya, pwede namang magalit. Huwag lang maging magagalitin. Huwag mong gawing, sabi na, pangmayo mo. Sabi sa mga, maging habit, yung habitual. Tama po ba? Kasi may mga ibang tao para bang nagiging attitude na niya o lifestyle na niya yung pagiging magagalitin. Inaraw-araw niya. Yung walang isang araw, wala sa buong araw na hindi siya nagalit.
Sino dito yung isa-isang araw, pwede mo huwag ka muna magalit? Kaya ba? Kaya? Yung, sandali, today, this is my fasting. Magpa-fasting ako na hindi ako magagalit today. Kaya ba? Hindi kaya. Di ba sometimes kasi pagkagising mo lang, may tendency magalit ka eh. Tama? Lahat siguro ng mga bagay nakakagalit eh, no? Are you there? So, wag mong gawing sweetener. Wag mong gawing dessert. That's right. That's the right term. Wag mong gawing dessert yung pagiging magagalitin. No. Okay, kaya sabi rito, again, we'll just read this one. Huwag kang maging magagalitin. Bakit daw? Sapagkat ang galit ay naninirahan sa dibdib ng mga hanghal. No, naninirahan. Talagang resident na siya doon. Okay? Sabi pa niya sa 1 John 3:15, again, ang sino mang napupot sa kanyang kapwa ay maituturing daw na mamamatay tao sa puso, by heart. Sabing ganon. At ang ganitong tao ay walang buhay na walang hanggan. Iyon yung isang bagay na masaklap. Even though you are a Christian, ikay nag-a-attend sa mga church, sa church, no, nagbabasa ka ng Bible, pero nandoon pa rin, magagalitin ka. Eh sabi niya, you are considered a murderer, isa kang mamamatay tao, by heart. Nakan niyo po ba? Akala natin, kung titingnan natin, Pastor, di naman ako mamamatay tao, pero by heart, you are, we are. Bakit? Kasi nga tayo yung magagalitin. Tayo nagtatanim ng galit, kinikimkim natin yung galit na yon. At ang magiging bunga nito, no, ay hindi tayo makakapagmana ng isang buhay na walang hanggan. And there are three main points here na ating pag-uusapan. Number one is this. No, we need not to embrace, no, or to harbor anger. Hindi tayo dapat magtanim ng galit. Bakit? Unang-una is this. Number one, because anger is danger. Sabi mo, anger is danger. Mapanganib ang pagkagalit o ang galit. Maraming mga tao na nagiging careless sila pagdating sa kanilang pagkagalit. Kasi hindi nila alam kung ano yung panganib ng pagiging magagalitin. Unang-una sa lahat, mahirap to sa mga may sakit sa puso. Sino mayroong sakit sa puso rito? Kaya dapat hindi ka magiging magagalitin. Amen po ba? Hello, nandiyan ka pa ba? So, makikita natin that in Ephesians chapter 4, verse 26, ito yung sinasabi ng Ephesians chapter 4, verse 26. Pinag-utos din sa atin to. Ang sabi niya, in your anger, do not sin. So this is the danger. Kasi maari tayong magkasala kapag tayo ay nagagalit. Kaya ang sabi, pwede ka naman magalit, huwag ka lang magkakasala. Pero alam nyo, madalas tayo kapag tayo nagagalit, hindi natin nababantayan ang ating sarili. At tayo nagkakasala dahil sa ating pagiging magagalitin or sa galit na meron tayo. Tama po ba? So sobrang galit mo, nakakapagmura tayo. Nakakapagsumpa tayo sa mga tao. No? So there is a sin na nakocommit o nagagawa dahil doon sa ating anger. Siguro dito wala naman sigurong nagagalit na sandali. Iingatan ko ang pagiging magagalitin ko o ang galit ko. Because there are times kapag tayo'y galit, hindi natin kayang kontrolin. Tama, yung ating kaisip, yung ating labi, yung ating dila, yung ating isip, yung ating kilos, hindi natin nakokontrol. Alam nyo, mayroong isang kumakalat na video ngayon, I don't know, kahapon lang yata yun. Yung sa Divisoria, nakita nyo ba yun? Yung babae, no, na kinaladkad niya yung payat na babae, kinaladkad ng isang babae na napakalaki, sa Divisoria, hanggang sa mahimatay siya. I don't know kung nakita nyo yun. Imagine that, because of anger. Napakadelikado po nung pagiging magagalitin. At inilalagay mo ang sarili mo mismo sa panganib. It is not only doon sa person na kagalit mo. Hindi lang sila yung nalalagay sa panganib, kundi ikaw rin mismo inilalagay mo ang panganib. Ang sarili mo sa panganib, brother. Nakukuha? Andiyan ka ba ba? Kaya nga, think of this first. Hindi tayo dapat magtanim ng galit kasi ito'y delikado, ito'y napaka-mapanganib, ang sabi sa Ephesians chapter 4, verse 26. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala, huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Sabi rito na, kung titingnan natin yung iba, ang kanilang explanation,
habang hindi daw naggagabi, huwag mong palipasin na 24 hours, mas maganda yon. Pero may mga ibang explanation dito na yung galit mo, huwag mong kimkimin hanggang sa ikay mamatay. Naku kasi may mga taong ganun na ang galit nila na para bang sumusumpa sila sa isang tao na kagalit nila, habang buhay ako, hanggang sa mamatay, hindi kita patatawarin. Ganun yung kanilang mga idea. At hindi nila alam kung ano yung panganib na nagaganap on those years, on those days, na sila po ay may galit sa kanilang kapwa, sa kanilang pamilya, sa kung sino pa man. Hindi nila alam yung panganib on those period, sa panahon na yon. Nandiyan ka pa ba? Kasi ang inintindi lang ng tao yung galit niya. Pero yung panganib, hindi niya nakikita. Hindi niya inintindi, hindi niya binibigyan ng focus yun. Tandaan natin that the danger of anger is this. Anger kills joy and happiness. Yung pagkagalit, pinapatay niya yung kagalakan at yung saya. Sabi ko nga po, sino ba dito yung galit na masaya? Meron ba? Hello? Pinagkakaitan mo ng galak at saya ang sarili mo, maging yung taong kagalit mo. And sometimes nga, baka yung taong kagalit mo, siya'y tuwang-tuwa. Pero ikaw na may nagmumukmok. Imagine that. That's the danger of anger. Yun yung panganib ng pagkagalit. Nandiyan ka pa ba? Sabi niya, it kills joy and happiness. Another, anger destroys relationship. Yun daw pagkagalit, nung winawasak nito, sinisira nito ang napakagandang relasyon. And that's the purpose of Satan. Tama? To kill, to steal, and to destroy. Pangatlo, that anger limits your action. Dahil galit ka, nalilimitahan tuloy yung paggalaw mo. Tama ba? Lalo na sa mag-asawa, paggalit yan. Nasa loob kayo ng bahay, limitado yung kilos nyo. Di ba? May gusto kong gawin, dahil nandun yung asawa mo, lilipat ka rito. Pupunta ka doon sa kanto doon, ito lang yung daanan, maghanap ka ng napakalayong shortcut para lang huwag kang dadaan doon sa bahay ng kagalit mo. So nalilimitahan yung bawat galaw mo. Tama ba? Nandiyan ka pa ba? Kaya ito yung mga panganib ng anger. Hindi lang po yun. That anger leads to a sinful action. Sabi niya, tayo po'y dinadirect o ito'y nagdudulot sa atin para tayo gumawa ng isang napakasamang gawa o bagay. Yung pagkagalit. That's the danger of anger. At marami sa atin, hindi nila pinapahalagaan ito, hindi pinapansin yung panganib ng pagkagalit. Ang alam lang nga, again, is that, basta ako, pastor, galit ako ngayon. Hayaan mo lang ako. Maglilipas din tong galit na to. I don't think so. Kasi yung anger na yun, kapag hindi pa pinutol, on that very moment, kahit sa gusto mo tutubo yun, tutubo. Lalago ng lalago yun, lalawak, at maninira na hindi mo alam, at the end of the day, talagang sirang-sira ka na. Alam nyo, yung daw anger, it is a self-torture. Yung pinaparasan mo yung sarili mo kapag may galit ka, akala mo pinapahirapan mo yung kung sino mang tao na kagalit mo. Hindi. In fact, ang anger, pinapahirapan mo yung sarili mo. Sino dito yung taong gustong-gusto niya nagagalit? Wala naman Pero bakit tayo nagagalit ang tanong? Bakit nga ba tayo nagagalit? Dahil hindi na-reach yung ating expectations, yung ating naisin, yung pinagagawa natin, hindi ginagawa, hindi naman lahat, every time na kung anong gusto mo, masusunod. Nakuha niyo po ba? Hindi naman lahat kasi hindi mo naman pag-aari yung tao o yung mga sirkumstansya, hindi naman natin kontrolado. No? Again, before we get anger, kailangan nating isipin, ano yung magiging panganib nito sa akin or sa nakapaligid sa akin. Kasi sometimes yung anger, dapat kayo lang dalawa mag-asawa, nadadamay yung anak nadadamay yung pusa, yung aso, lahat nadadamay. And sometimes nadadamay pa nga si Lord. Di ba? May kagalit ka, dahil nasa church, ayaw mong makita. So pati si Lord nadadamay sa galit mo. And that's the danger. Kasi hindi mo alam na nagkakasala ka pa na dinadako ka or tinuturo ka na ikaw po ay makagawa ng isang bagay na magdudulot ng pagkakasala. Anong sabi sa verse John 3:15a? Tignan po natin, John
1 John 3:15a, ang sabi niya, ang sino mang napopot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. It is a sin. It is a sinful act. No, bagaman hindi mo siya ginagawa literal na ikay nanaksak o namaril or what, pero by heart, in our heart, sabi niya, tayo po ay mga mamamatay tao. So ilang tao nang napatay mo sa puso mo? O gaano ka nakatagal na murderer, mamamatay tao? 1 year? 1 year na kayong di nag-uusap dahil magkagalit kayo? 2 years? 3 years na kayong galit? So mamamatay tao ka for 3 years. At may plano ka pa na hanggang magpantay yung paa, galit ka pa rin. So ibig sabihin, you want to live as a murderer hanggang end of the life ng person or hanggang end of your life. That's your plan. At tapos mag-expect ka na mapupunta ka sa langit. At sinasabi mo, okay lang ako siya na may kasalanan. Gina-justify pa natin yon. So again, tingnan natin muna bago tayo magalit. Alamin natin na ang anger pala ay mayroong panganib na hatid. Naku po ba? So sa narinig mo ba ngayon, hindi ka na ba magagalit? Pwede pa rin magalit. Pero isipin mo muna, kaya nga, una pa lang, magagalit ba ako o hindi? Isipin mo muna yan, magagalit ba ako o hindi? Okay? Okay lang magalit, ang sabi ng Bible, pero ang tanong, can you control your anger? Because the moment na hindi mo na-control ang anger mo, there is danger in anger. Nakuha po ba? Andiyan ka ba, church? Okay, pangalawa, ang bilis lang natin. Anger disqualifies us of the kingdom of God. Napakatindi po nun, no? Because of your anger, sabi nga, it disqualifies you. Nadi-disqualified ka na ikay mapunta sa langit. Because of simple anger. Dahil doon sa pagkagalit na napakasimple lang ang pinagmulan, itinanim mo, minahal mo, ito'y namunga, no? Sabi, hindi ka na pwede sa kalangitan. Hindi ka na pwede sa kaharian ng Diyos. Bakit? Because of that anger. Kahit music team, part ka ng music team, anointed ka, pero meron kang anger, wala. Hindi ka rin makakapasok. Bakit? Kung nasabi yun, nagsinasabi sa 1 John 3:15a. Kanina binasa natin 1 John 3:15b, o A, ngayon 3:15b. Ang sabi niya, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sino mang mamamatay tao. Ito yung isang tanong na ang salvation ba nawawala o hindi? Isang bagay ito na nagsasaad na ang kaligtasan ay nawawala. Kasi hindi daw nananatili ang buhay na walang hanggan. Tama po ba? Nababasa po ba natin? Hindi ako may sabi niyan. Ito, siya nagsabi, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan, yung eternal life, ay hindi nananatili sa sino mang mamamatay tao. Pero pastor, di ako mamamatay tao. Nagalit lang ako. Again, sabi nung verse nung A, 3:15a, first John. Ang taong may galit, siya ay mamamatay tao. So, ang ating kasalanan ay hindi lang yung galit kundi yung pagiging murderer natin. Hello? Kasi bakit ganun, pastor? Anger lang? Impyerno na kagad? Totoo po yun. Ang nagsabi, Bible. Ibig sabihin, walang puwang ang magagalitin o ang galit sa kaharian ng Diyos. Imagine, church, kung ikaw mapupunta ka doon dahil lagi kang galit. Baka kasi doon sa kalangitan, no, meron tayong gawain. For example lang naman, may gawain doon. And we need to go there, doon sa pagtitipon sa kalangitan, and we need to worship. At ikaw po'y na-late, ginigising ka, kung matutulog pa tayo doon, at ginigising ka, magagalit ka, bakit mo ginising? Alam ko yung oras ko. Pero church, this is reality. Kaya ang sabi ni Lord, bawal yung magagalitin doon. Kaya kung gusto mo pumasok doon sa kaharian ng Diyos, ngayon pa lang huwag ka nang maging magagalitin. Kaya, we still have time. We still have time. Pero yung time na yun, hindi ko lang alam kung hanggang kailan. Kasi baka mamaya, mag-rapture na.
Kunin na tayo mamaya, hindi ka pa nakapag-train. So ngayon pa lang, train yourself to be godly. To have self-control in your life. Ang sabi ng 2 Peter chapter 1, tingnan natin, 2 Peter chapter 1, verses 5 to 11. Punta po tayo. Tingnan natin si Pedro. Sabi niya, at dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, verse 6, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig, sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo, at sabi niya, dumarami. Sabi mo nga, dumarami. Okay, ibig sabihin, hindi lang basta yung pagtitiis mo, okay na yun, Pastor. Kailangan dumarami yon. It grows more and more. Hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Andiyan ka pa ba? Kasi ito yung sign or manifestation that you know God and you are in Christ and Christ is in you. Naku niyo po ba? Okay, punta tayo ng 9. Nang sabi niya, sapagkat sino mang wala ng mga bagay na ito ay bulag at nasa malapit lamang ang nakikita. Nearsighted daw siya. At nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. Verse 10. Kaya, mga kapatid, lalong pagsikapin ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay nito, hindi kayo matitisod kailanman. At alam naman natin na pagkatisod somehow ito yung nagiging dahilan kung bakit tayo nagagalit. Nakuha niyo po ba? Okay, verse 11, ang sabi niya, sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na Jesucristo. Ang tindi po nun, no? Imbis na i-harbor natin o magtanim tayo ng galit, itong gawin ninyo, ang sabi niya. Doon sa binasa natin kanina. Ito yung mga traits, mga kaugalian na dapat meron tayo, mga attitude. Ito dapat. Kasi if we are desiring, kung talagang gusto natin mapunta sa kalangitan, whether we like it or not, yung anger na yan, dapat natin tanggalin yan, dapat iwaksi yan, dapat bunutin na yan, dapat putulin yan. Nakuha po ba? Hello, nandiyan ka pa ba? Imagine mo, because of that anger, kahit na-giver ka, kahit na-titer ka, binigay mo ng lahat, pero yung anger nariyan pa rin, at gina-justify mo yung pagiging magagalitin mo, hindi ka pala makakapasok sa kalangitan. Napakasakit nun. No? After all you have done, lahat ng mga mabubuting bagay ginawa mo, pero dahil may galit ka, kahit sa isang tao lang, imagine that, hindi ka makukwalify na makapasok sa kaharian ng Diyos. Imagine that, nagsisimba ka pero may galit ka. Nasa church ka pero galit ka. Ayaw mo yung kapatid mo. Samantalang sinabi sa atin dyan, no, yumabong tayo, let us grow more when it comes to loving our neighbor. Loving the people of God. Kailangan mahalin natin sila eh. Nandiyan ka pa? Mahirap, di ba? Mahirap magmahal kasi mas madaling magalit kaysa magmahal. Ayun ang katotohanan. Mas mahirap magmahal kaysa magalit. Opo, pero ang sinasabi ng Bible is that kailangan ito nga yung maging ugali natin eh. Tayo maging mapagmahal. Nakuha? Imagine mo, no, you are hoping to be in the kingdom of God. And then after that, dahil may galit kang itinanim, no, nakalimutan mo siguro na may galit ka pala kasi nga hindi mo nakikita yung tao. Di ba sabi naman ng kasabihan yon, out of sight, out of mind. So dahil hindi mo na siya nakikita, parang wala na. Lalo na pagtatanungin ka, galit ka pa ba? Hindi na. Pero nung nakita mo, umiwas ka. Pero hindi ka nagalit. Nung nagkita kayo, tama? In-step lang. Pero hindi ka galit. You're just controlling yourself. Diba, sorry, pinipigilan ko lang. Hindi ka galit, pero bago na yung pakikisama mo sa kanya, may boundary. Pero hindi ka galit.
Yung dating closeness nyo, hindi na kayo ganun ka-close. May gap na. Kasi may crack na. May peklat na. Tama? Hello? May peklat na ba? In fact, kung yung pamamaraan mo, talagang may peklat. May bakas, rather. Pero kapag si Lord naman, ang naghilom nun, wala kang makikitang bakas doon. As if everything is normal. Kasi yung tao sasabihin niya, syempre, ayaw ko naman kipagplastikan. Masakit pa rin eh. Pero di na ako galit. Sometimes mag-aalibay pa nga tayo, hindi ako galit sa'yo, doon sa ginawa mo. Tama no? Galit siya, hindi doon sa tao, pero doon sa ginawa niya. Which is good naman eh. Alam, sa totoo lang, hindi ako galit sa'yo. Wala akong galit sa'yo. Galit lang ako doon sa ginawa mo kasi mali. Well, in fact, Romans sabi niya, hate what is evil, cling to what is good. Sabi niya, iwaksi mo. Yung masama, yung pangit, iwaksi mo. Yung di magandang bagay. And then, cling. Lapitan mo, embrace mo, kung ano yung mabuti. Tama naman. But the problem is this. No, kahit na sabihin natin, galit ako sa ginawa mo, kaya ang nangyayari ngayon, hindi na natin sila ngayon binibigyan ng pagkakataon para maitama din naman nila yung dati nilang ginawa. Marahil nandoon siya sa process of transformation. Hindi basta-basta mawawala yun. Hindi basta-basta maalis yun. Let us give them a chance. Gaya ng chance na pinakalob sa atin ng Panginoon. No po? So again, hindi ka dapat nagtatanim ng sama ng loob or galit. Nasa atin lahat yun. Para sa atin lahat yun. Kasi nga, sasabihin natin, tao pa rin naman ako, pastor. Yes, tao ka nga. Lagi natin sinasabi, tao lang ako nagagalit. Yes. Pero hindi mo ba na alam na ikaw ay hindi isang ordinaryong tao? You are saints. We are saints before the eyes of God. Yung mga saints, hindi ito yung mga taong patay na. Hindi. Mga saints, ito yung mga banal. No, ito yung mga tumanggap sa ating Panginoong Yesus. Kaya yung pagbati ni Pablo to the saints, sabi niya to the saints, hindi niya binabati yung mga patay. To the saints, to those believers, sinasabi niya. Kaya ito yung mga talagang namumuhay na may kabanalan, no? Ito yung mga tao na na-transform. No? We need transformations in our life. And the meaning of transformation is tanggalin yung mga dati nating pagkatao. Kaya ang sabi ng Bible, yung dati wala na, yung luma wala na, siya'y bago na. So kung may galit ka pa rin until now, hindi ka pa rin bago. Tama ba yan? Tinanggap mo si Kristo. Tapos may galit pa rin. Nandiyan ka ba church? That's why dito sa pangatlong, sabi niya sa number 3 is this, anger is not good to our soul. Hindi daw nakabubuti ang pagkagalit sa ating kaluluwa. Ibig sabihin sa ating puso, sa ating kaisipan, sa ating buhay. Kailan pa naging maganda ang galit? Para ma-display mo. Kasi mga tao talagang without hesitation, pinapakita niyang galit siya. Tama ba? May mga taong ganon. Na pinoflaunt talaga, galit ako. Para bang ganon? Yung talagang gusto nilang ipakita yung galit nila. Bakit? What's the purpose? Para, sandali, galit siya. Para matakot yung tao, para umiwas sa'yo, magkaroon ng boundary, para irespeto ka, para pag nakikita ka, magmadali sila dahil takot sila sa'yo. Yun ba yun? Kaya pinapakita mo para huwag ka lang anderin, liitin, para huwag ka nilang hamak-hamakin, kasi galit ka. Sometimes ito yung mga tao, ito yung ginagawa nila, ito yung first reaction nila. Lalo na sa mga nagkakamali, sila pa yung unang magagalit. Yung lalaki hindi kagad nakauwi ng bahay. Bakit ngayon ka lang? Di ba? Uunahan na niya kagad. Hindi niyo ba nakita kung sino yung nagkakasala siya pang galit? Have you noticed that? Kung sino pa yung may kasalanan, siya pa yung galit. Bakit kaya ganun? Siyempre, uunahan na niya. Uunahan na niya, no? Na para magalit na siya kagad, parang sa ganun, mananahimik yung isa. So, in short ba, pastor, kung sino yung una nagagalit siya may kasalanan? Hindi rin naman. Baka, di ba? Hindi rin naman ganun. Ang talagang yung mga unang nagagalit, listen to this, sila yung mga mangmang.
Nagagalit ka ba kagad? Ikaw ba yung una nagagalit? Mangmang ka, kung ganun. Narinig niyo po ba yan? Yun ang sinabi ng Bible kanina, mangmang lang at nananatili sa buhay ng tao ang agad nagagalit. Agad kang galit, wala namang dahilan para magalit. Hindi ka muna magtanong. Parang nakalimutan mo magtanong. Tapos agad ka magagalit. Hanggang sa pag naunawaan mo, ganun ba? Na late lang, galit ka na. Hindi mo, binila ka pala ng rosas. Tama? Tapos yung rosas niya, imagine mo may tinik. Ang lalaki. Para sa'yo yan. Dahil ikaw yung rosas sa buhay ko na nagbibigay ng tinik. Ibig sabihin, hirap no? So, imagine the church, yung anger pala is not good to our soul. No, sabi niya, tingnan natin sa James chapter 1, verse 19 to 20. Tingnan po natin. Ang sabi nung James chapter 1, verse 19 to 20, unawain ninyo to. Tingnan niyo, understand this. Take note. Hello. Unawain natin. Minamahal kong mga kapatid, ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa... huwag ka magagalit muna. Hello? Makinig ka muna. Kaya nga po, ang tao ay may dalawang tenga para bigyan niya ng tuon ng kanyang pakikinig. Kaya nga, isa lang yung bibig niya, isa lang yung dila niya. Naka niyo po ba? Okay. So, kailangan bigyan muna natin ito ng mabilis na pakikinig. Marahan sa pagsasalita, mabagal sa... Kaso baliktad, ang bilis mo magalit. Di ka kagad nagikinig. Sabi niya, siguro hindi kayo nagbabasa ng Bible. Kaya hindi nyo alam itong verse. Sinusulat nyo ba ito? Sinusulat nyo ba yan? James 1:19. Bakit daw? Verse 20, tingnan natin, ang ganda. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran sa Diyos. Sa ibang salin, sapagkat ang pagkagalit ay walang maidudulot na mabuti sa tao. It cannot help, sabi mo, hindi makakatulong. Ulitin natin, ang galit ay hindi nakakatulong sa akin. So kung walang tulong yan, bakit mo pag-aaksaya ng time? Bakit mo kikimkimin? Bakit mo tatanim? Bakit mo aalagaan? Bakit? Kung wala namang pakinabang, anong ginagawa sa mga bagay na walang pakinabang? Tinatapon. Hello? O pwede ba nating itapon today? Handa ka bang itapon? Yung iba ayaw. Pastor, kaya ba? Handa ka bang itapon yung pangit na bagay, yung hindi nakakatulong? Wag mo tatapon yung kasawa mo ba kayo, Pastor? Okay, so bubunot, iyan lang natin, yung kamay mo sa puso mo, sa dibdib mo, saan yung bagay ng pagkagalit? Alis! Sige, palisin nyo. Wag kayo, ba't ayaw nyo yata palisin? Close ba kayo? Close ba kayo ng pagkagalit nyo, Pastor? Sandali. It inspires me. Na-inspired ako sa galit na to, Pastor. Iisipin mo, nung nalaman na kaklase kong galit ako sa kanya, yung kaibigan ko, hindi na siya nangungutang ngayon. Dahil ano, galit ako. Is that so? Ganun ba yan? Dahil yung galit na yun, yun na nagtitrigger sa'yo para mapalayo yung tao na to. Kasi Pastor, pag alam niyang mabait ako, pag alam niyang okay, nandyan na naman siya. Kaya maganda, alam niya, galit ako. At pinapakita ko sa inyo yun. Imagine mo, pag nagagalit ka lagi, pangit ka ng pangit. Di ba? Hello, nandiyan ka pa ba? Kaya alam na alam mo, yung taong magagalitin Ang daming wrinkles. At kapag marami ng guhit yun, general na yun. Ibig sabihin, sanay na siya nagagalit. Hello? Mataas na yung niya. Ranggo niya. Itong tao na to talagang walang araw na hindi siya galit. Lahat na lang nagagalit siya. Bakit ganon? Bakit ganyan? Laging galit. Grabe. Laging galit. Wala namang dapat ikagalit talaga. But I don't know why. Ba't una niyang ibibigyan ng attention yung pagkagalit niya? Ugali mo ba talaga yun? Ganon ka ba nung pinanganak ka? Yung pinanganak ka, galit ka na kagad? Wala naman, di ba? Nandiyan ka ba? Alam nyo, ang sabi ng Bible, the fruit of the Holy Spirit that is in us. Hello? The fruit of the Spirit that is in us. Wala akong nabasa doon,
na dapat magbunga ka ng pagkagalit. Wala. Wala po. Because walang business ang pagkagalit sa banal na espiritu. Wala silang relationship. Nakuha? Tingnan natin Galatians chapter 5 verse 22 to 23. And we all know this. Kaya lang, gusto ko lang basahin sa inyo, baka ako na-miss out ko lang, no? Hindi ko nabasa, may anger. Ang sabi niya, subalit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan. Verse 23, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. So meaning to say, walang business ang anger sa Holy Spirit. Kaya hindi dapat manatili ang pagkagalit sa iyo kung nasa iyo ang banal na espiritu. Wala na dapat lugar o puwang ang pagkagalit sa puso mo dahil banal na espiritu ang nariyan. Unless bibigyan mo ng part or place ang evil spirit in your heart, in your mind. Isisiksik mo siya doon. Kasya pa naman kayo 9 lang yan, pwede ba natin gawing 10? Isingit mo na to. Pwede ba yung 90% of your soul is Holy Spirit and the 10% is evil? Pwede ba yon? Hindi pwede yon. Kahit kayo naman, ayaw nyo may kaagaw Amen ba yan, church? Napakabuti ng Panginoon sa atin. Tinuturuan niya tayo na kung saan yung pagkagalit na yan ay wala dapat maging puwang sa ating buhay. In fact, even doon sa mga tao na magagalitin, ang sabi niya, Ecclesiastes, or Kawikaan, no? Proverbs 22 to 24. Ang sabi niya, ganda kasi ng Proverbs 22 to 24. Tingnan natin, and gusto ko pong mabasa nyo rin ito. Ito yung sinasabi sa akin, huwag kang makikipagkaibigan sa taong bugnutin or magagalitin, ni makisama sa taong magagalitin. So, alam niyo na. Hello, sabi niya, huwag kang makikipagkaibigan sa taong magagalitin. At huwag kang sasama sa taong bugnutin. Baliktad yung dito kaysa sa salid ko. Kaya kung ngayon pa lang, meron na kayong kaibigan na bugnutin, yung magagalitin, umiwas-iwas ka muna sa kanya. Hello? Ganun ang Panginoon, no? Even sa mga tao, sabi niya, huwag kang lalapit dyan, huwag kang makikisama dyan. No? Bakit? Kasi ma-adapt mo yon. Dati hindi ka man bugnutin. Pero, nung nakasama mo na siya, nahawa ka. Yun pala yun. Grabe, no? Kahit yung mga tao, sabi ni Lord, huwag kang makikisama sa mga tao magagalitin. Paano, pastor? Asawa ko yun Grabe, asawa ko yung pastor, magagalitin. Wala akong magagawa. The whole day, in fact, pastor, kasama ko siya 24/7. Kung pwede lang, mag-day off ka rin paminsan-minsan. The best thing to do para mawaglit ka dun sa mga bugnutin na yon, bigyan mo ng pera. Han, manood ka ng sine, ubusin mo lahat ng pelikula. Mula umaga, sige lang. Maganda yun, di ba? At least di mo siya nakasama. The whole day. Grabe, ang tindi nun. Na-relax ka. Kasi alam niyo, nakakapagod din yung magalit na magalit. Di niyo napansin? Kaya nga yung lagi magagalitin, sabi sa Bible, sila yung may sakit sa puso. Yung mga tao magagalitin, kasi laging high blood yun Yung adrenaline, laging nandoon, no? Kung magpapump yung blood, yung vein, talagang inaano niya, ganun yung dugo pa, talagang mag-high blood yan. Kaya nangyayari, hindi na nakakayanan ng puso nila, dahil nakakasira nga yung anger sa ating kaluluwa, sila yung na-heart attack. Di ba marami mga tao dahil high blood, nagalit. Katirikan pa naman ng araw, yun. Namatay siya. No? Grabe ang tindi ng ating Panginoon. Tingnan natin, again, balik lang tayo dito sa Ecclesiastes 7:9, yung kanina binasa natin. Kaya ito yung sabi sa atin, pag-aralan mong magpigil sa sarili. Ito yung sa akin, sasalin dito,
mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Sabi niya, pag-aralan. Hindi naman ibig sabihin talagang mawawala kagad yan. Pag-aralan natin yung pagiging magagalitin. In fact, ang ating Diyos, nagagalit din yan. Pero kung babasahin mo ang Biblia, ang sabi doon that God is slow to anger and He is abounding in love. He is slow to anger. Pero ang Panginoon kasi kapag nagalit yan, hindi naman talaga siya nagkakasala eh. Pero tayo eh. Tayo. So, narurumihan ng ating kaluluwa, ang ating puso, ang ating kaisipan, ang ating spiritualidad. Napapahamak yan, nadudungisan. Kaya nga today, from now on, siguro, no, pigilan natin ang huwag agad-agad magagalit. Kaya yon, church? Isang hamon ito sa atin, na maya-maya lang, kahit na madelay lang ng konti yung anak mo or kung ano man. No? Ako kasi, ganun ako eh. Sometimes yung wala pa yung anak ko, ito yung usapan namin. Kahit dun pa lang sa kanto, magagalit na ako pag sinalubong ko siya. Totoo. Kasi may sumira ng usapan eh. Nakuha ba natin? Pero yun nga, hindi naman tayo nagmura, we did not curse. Wala naman tayong ginawa. Nagalit lang tayo just to show them na talagang yung respect, yung discipline naroroon dapat. Amen po ba? Nandiyan pa ba? So, kung hindi naman ito nakaka-affect or nakaka-apekto sa iyong kaluluwa, sa iyong pagiging Kristiyano, pwede namang magalit. But there must be love. No, dun sa pagiging pagkagalit mo. Kaya ka nagagalit dahil may pagmamahal. Hindi yung kaya ka magagalit, parang putulin na yung relasyon nyo. Or isumpa ang bawat isa. Diyan ka ba? So napakabuti ng ating Panginoon. Nakita natin, narinig natin, what is the reason why behind, so that hindi tayo mag-harbor ng pagkagalit or ng galit sa ating buhay. Huwag kang magdamdam masyado. Huwag masyadong damdamin. Huwag natin masyadong bigyan ng tuon yung ating emotions. We give so much attention to our emotions, to our feelings. Huwag pong ganun. Kaya tayo agad nagagalit eh. Dahil lagi nating binibigyan ng tuon yung ating mga emotions eh. Hindi ka lang napansin, nagalit ka. Pag pinapansin ka naman, nabubuisit ka. Tama? Pag wala kang kasama, nagagalit ka. Pag may kasama ka, ang gulo nyo ka mo. Tama? Pag walang pera, galit ka. Kapag may pera ka, galit ka pa rin. Oh, ayaw kasi nababawasan eh. Ewan ko ba bakit yung tao, para bang in everything, lagi nagagalit. Tulad nga kapon, nagsaing si ate. Ay, nagluto ng lugaw pala. Lugaw. Hindi, akala siguro may feeding program today. So, ba't ganyan, te? Ba't ka? Hindi, buti nga nagsaing na nga eh. Preparation yon sa lugaw. Feeding nga eh. Hello, nandiyan ka pa ba? Yun, so, let us listen first. Let us observe first. Makiramdam ka muna, magbasid ka muna, makinig ka muna. Tignan muna natin, yung paa mo, pinasok mo! Paano papasok sa bayan kung di niya kasama yung paa? I don't know why, hindi ko alam. Yung aso, yung dumumi. Hindi naman marunong gumamit ng banyo yung aso. Kung marunong lang yun, ginawa na niya yun. Sabi pa mo, yung aso hindi makakapasok sa banyo. Kasi automatic yun eh. Pindutin mo lang, gagawin eh. So, imagine that. Tapos lahat, galit. Galit na lang ng galit. I don't know why. Isang tanong ko yun eh. Bakit ba yung tao talaga magagalitin? Pinagmana ka ba sa galit? Diba? Yun ba yung ano mo? Yun ba yung pinaglihi ka pala sa galit? Or nasa genes nyo? Nasa lahi nyo yung pagkagalit? Pastor kami. Tatay ko, lolo ko magagalitin. Pinagmalaki mo pa? Grabe no? You're proud.
Ay, pastor, tate ko, grabing magalit yon. Di ba? Usually, ganun. Kaya nga, namana ng anak, pinamana sa apo, pinamana. Kaya lahat yun, pamilyang galit. Imagine that, no? Tapos yung pamilyang galit na yun, nag-uusap. Ay! Dumating na kuya mo! Galing abroad! May pasalubog sa'yo! Ano pasalubog sa akin? Imagine mo, ang ganda-ganda na nga, galit pa! Imagine that, tapos sasabihin, galit ka! Nagpapaliwanag lang. Nakakapagod, no? Pag galit ka, sumisigaw ka. Kasi hindi ka naman pwedeng magalit ng, galit ako sa iyo. Alam mo ba yung ginawa mo? Ang hirap naman yata nun. Hindi mo ma-i-express. Hindi mo ma-express yun. Pero praise God, no, ang ating Panginoon talagang napakabuti niya sa atin. Tinuturuan niya tayo na maging balan. And part of this, no, yung hindi pag-harbor, hindi pagtatanim ng galit, ay nakakatulong sa ating paglago bilang Kristiyano. That's the purpose of God in our life. Nakaka-amaze, even yung anger. Sabi ni Lord, no, tinuturo niya sa atin how to manage anger in our life. Kailangan ng anger natin manageable. Amen po ba? Can you manage your anger? Yan, learn to manage your anger. Amen? Pastor, pwede bang habang galit ako nakangiti? Kung pwede lang. Why not? Pero maniniwala ba sila na galit ka? Alam nyo, merong anger na hindi ka kikibo eh. At least hindi ka di ba? Hindi ka na nakapagsalita. Pero sa isip mo naman, tigre na naman yan. Sa isip mo, yun yung ano mo eh. Yung nasa isip mo, matapa ka sana. Di ba? Kung pwede lang sana yun eh, no? Pero God knows our mind. God knows our heart. God knows everything in us. Maaari yung tao, hindi mo napapakitang galit ka. Ako sometimes nga, hindi ko makakita yung ibang mga tao kung galit. Kasi yun na yung normal niya eh. Masaya, galit, shame. Hindi nagbabago. Parang wala expression yung mukha. Galit ka ba o masaya? Eh, ganito lang talaga mukha ko. Shame lang, walang pagbabago yung pagmumukha. Imagine mo, ako ba halata doon yung galit ako tsaka masaya? Parang si Papa ko hindi nagagalit. Hindi, nagagalit din ako. Totoo po yun. Kami, pag magkaaway kami ng misis ko, hindi kami nagsasalitaan. Pag galit kami, magkatalikod kaming natutulog. Ganyan din kayo. Tapos, kakusapin nyo yung bata para marinig niya. Ganun din ba kayo? Di ba? Grabe, no? Pag mag-asawa, nag-away, pag galit yung isa't isa sa kanila, lahat damay. Grabe, lahat. Lahat. Ako, pagka galit din ako, hindi ko papalabay yung damit ko sa kanya, tatago ko. Para pag nakita niya, gabundok na. Yun ang ganti. Simple lang, no? Anyway, again, huwag kang magtanim ng galit. Yun ang message ni Lord today. Pwede ba yan? Amen ba? Kaya niyo bang hindi magalit kahit nasaktan ka sa message? Kaya? Amen. So palakpakan natin si Lord.